Biker Adventure YouTube channel. Magandang umaga mga kababayan, mga kadidiis, supporter. Magandang umaga sa inyong lahat. Hold the line lang tayo mga kadidiis, kasi talagang binabakbakan ng husto ang ating kandidato, mga DDS, kadidiis. Kung ano-anong issue ang binabato sa pamilya Duterte. Pero itong paparating na 2025 midterm election mga kababayan, ano lang tayo, sama-sama lang tayo, vote straight Duterte line. Huwag na tayong magpalinlang sa mga bulaang politiko. Ngayon nagsisimula na sila mga kababayan sa pambubula sa atin. Huwag na tayong magpabudol pang muli. Ito na naman ngayon, yung kaliwat kanan nilang pamimigay ng ayuda. Ingat-ingat lang mga kababayan. Ito isang pamumulitika lamang. Ang pira ng bayan ay ginagamit na nila sa hindi wastong paggamit mga kababayan. Puro na pamulitika ang kanilang ginagawa. Ang mga proyekto nga iniwanan ni dating President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan, nakatingga na. Yung iba nakatingga na. Sana kahit ito man lang train system mga kababayan papuntang norte, iyon man lang dapat ang matatapos, kasi napaka-importante yan. Libo-libong mga commuter ang makinabang yan papuntang norte, galing norte papuntang Manila. Ngunit ang masaklap sa ngayon ay parang kinakapos sa pundo mga kababayan, kasi ang administrasyon ngayon hindi nakatuon para sa ikauunlad ng bayan, kundi nakatuon sila sa kanilang political agenda lamang, sa pang personal, sa sariling interes lamang mga kababayan. Ang daming issue, ang daming problema nga dapat lutasin sa bansa, pero ang quad committee ng Congress mga kababayan laging gumagawa ng investigasyon, laging lang pinipilit na idikit si dating President Rodrigo Duterte sa war on drugs, at saka yung sa isa pa yung sa pugo mga kaibigan. Isang masaklap nga pangyayari. Ang dapat ang pagtuunan ng pansin ng ating administrasyon, lalong-lalo sa ating presidente ngayon, ay kung ano ang ikabubuti sa mga Pilipino, kung ano yung ikauunlad ng bansa, yun dapat talaga ang pagtuunan ng pansin. Pero ang ginagawa ng ating mga congressman, puro investigasyon, pilit nilang ididikit ang mga Duterte sa isang kaso na sila lang ang kasi may mga dala silang witness, mga artificial witness mga kaibigan. Bakit nasabi kong artificial witness? Yung mga binibigyan lang nila ng script upang magsinungaling at ididiin si Duterte. Ito ngayong si Colonel Garma mga kababayan, dating kaalyado ni Duterte yan. Pero ngayon, diba, nakikita nyo, may paiyak-iyak pa doon sa madrama doon sa hearing doon sa Congress mga kababayan. Iyan na naman yung nagbabasa na naman ng script. Isa kang Colonel, kung salaysay mo yon, kahit hindi ka magbasa ng script, mas may sasalaysay mo yon, kasi hindi ka naman basta ordinaryong isa kang government official, isa kang PNP official, isa kang Colonel hindi naman hamak na pagka matalino ka. Hindi ka naman makarating sa profesyon Colonel, PNP Colonel, kung hindi ka matalino mga kaibigan. Pero pwede ba yung salaysay mo mismo na talagang makikita naman talagang script? Kasi ang pagbabasa pa lang mga kaibigan, ang pagbabasa pa lang, panoorin nyo na lang yung mga video sa kayo na mag-obserba. Yan talaga ang nakikita ko lahat sa mga nila, mga scripted, lahat ng hearing na ginagawa sa Congress
ang mga artificial witness nga dinadala nila, yung mga witness nga bayad, mga kaibigan, binibigyan na lang nila ng script upang basahin pagdating doon sa hearing. Walang makapagsalita ng diretsa. Kung yung salaysay mo yon, dapat kahit wala kang mababasang script, may salaysay mo yung matuwid yun. Kasi salaysay mo yun. Palibhasa script ang binibigay sa'yo, pilit na pinapapipirmahan sa'yo upang magsalaysay ka doon sa court committee. Kaya naman nila, niloloko pa rin tayo mga kababayan. Obserbahan nyo na lang ng maigi. Itong mga sinasabi ko dito, opinion ko lang to sa nakikita ko sa mga nangyayari, ha, mga kaibigan. Kaya hindi na ako gumagamit ng mga viral issue, mga kaibigan. Ang sa akin lang, yung opinion ko sa mga ginagawa nila. Marami namang dapat talaga gagawin ng ating administrasyon ngayon, mga kaibigan. Maraming problema na dapat pagtuunan ng pansin, o dapat kung mahilig man lang mag-imbestiga yung mga buaya dyan sa Congress. Ang ngayon nakatuunan naman sila kay Duterte, mga kaibigan. Lalong-lalo na si VP Sara at saka si former President Duterte parang nakipag-usap yata sa mga iglesia, pamunuan ng iglesia ni Cristo, mga kababayan. Ito na naman, magpapanik na naman dito ang administrasyon. Ang dami naman dapat pagtuunan ng pansin. Hindi lang ang pagtugis sa mga Duterte. Maraming problema sa bayan nga dapat talaga pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Kung bakit doon lang sila nakatutok sa mga Duterte, problema sa mga Duterte. Yung war on drugs, mga kababayan, milyon-milyong Pilipino ang nakinabang doon. Ang tinatamaan lang naman noon yung mga protector sa droga. Yung mga nagbibenta ng droga. Yung mga government official na protector noon, yun talaga sila ang tinatamaan. Kaya ngayon, tapos ng termino ni Duterte, ayan, nagbabalikan na sila, mga kababayan, at pilang sinisiraan ang mga Duterte. Kasama nila ang mga mainstream media, mga kababayan. Unti-unti nilang nilalason ang isipan ng mga Pilipino, maraming Pilipino. Kaya, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kapwa ko vlogger, kung ano yung totoo, doon lang tayo. Kung ano yung totoo at ano yung ikabubuti sa sambayanan, ay doon lang tayo. Huwag naman tayong gumawa rin ng kasinungalingan. Lilituhin din natin ang ating mga kababayan. Kung ano yung totoo, mga kababayan, kung ano yung totoo at ikabubuti ng bayan, ay doon tayo. Huwag tayong magpapagamit sa kasinungalingan. Kaya nandito tayo nagsasalita upang gisingin ang ating mga nakaupo na ang daming problema ng bayan nga dapat pagtuunan ng pansin. Bakit mga Duterte lang ang laging topic ng kanilang investigasyon? Kung sino pa yung may malasakit sa bayan ay sila pang pilit nilang sinisiraan. Itong mga infrastructure project, mga kababayan, nga iniiwanan ni dating former President Rodrigo Roa Duterte. Yung sa train na lang, mga kababayan, ang gusto nila niyang mangyari na makasabay tayo sa modernong train system sa mga maunlad na bansa tulad ng China, India, di ba? Ang gaganda ng maraming mga bansa, mga kababayan, magaganda niya yung train system nila, mga moderno ng train system nila. Tayo sa Pilipinas, mga bulok, karag-karag, mga kababayan. Yun ang pilit nga ina-upgrade ng dating Presidente Duterte. Ngunit ang kanyang successor ay hindi naman ginagawa, pinabayaan na iba. Pero nung panahon ng kampanya, ang sabi niya, ipagpatuloy niya ang build program ni PRRD. At saka ipagpatuloy niya ang nagpagsimula war on drugs. Di naman pinipilit, di naman sinasabi. Ibig sabihin na sundin niya talagang papatayin yung mga hindi naman. Depende sa niya, diskarte. Basta ipagpatuloy, suporta sa war on drugs. Kasi malaking tulong talaga, malaking kaginhawaan yun sa mga Pilipino. Nakikita yun ng mga taong bayan. Kaya yung iba,
ay gustong maibalik si Duterte, gustong maibalik muli ang kamay na bakal upang madisiplina ang mga abusado nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nakaupo sa gobyerno, mga kababayan. At bago ko makalimutan mga kababayan, may kaunti naman akong mga subscriber. Ang aking viewers ay umaabot na minsan ng 200, pero ang aking subscriber 61 pa lang. Baka naman pwede mga kaibigan, paki-like and subscribe naman dyan. Patutulungan nyo naman itong aking munting YouTube channel, mga kababayan. At maraming salamat, uulitin ko, both straight Duterte line tayo mga kababayan. Huwag tayong magpapalinlang sa mga bulaang politiko, ang interes lamang ay pang sarili. At maraming salamat mga kababayan at Biker Adventure YouTube channel. Huwag niyong kalimutan paki-subscribe mga kababayan. Magandang umaga sa inyong lahat.